Magandang hapon sa inyo lahat. Si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Hesukristo at gabay ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at ibabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa issue ng celebrations of Bonifacio Day, November 30, 2024, kahapon. So, taon-taong pinagdiriwang ang Bonifacio Day tuwing November 30 bilang pagunita sa kanyang kabayanihan at araw ng kanyang pagsilang. Si Andres Bonifacio ay ang supremo ng himagsikang Pilipino o KKK noong panahon ng Kastila na nanguna sa pakikipaglaban para kayaan ng ating bansa laban sa dayuhang Kastila. Ang mga pagunitang ito ay pagbibigay ng ating patuloy na pagsaludo at pagkilala sa kanyang ambag at kabayanihan sa pagpapalahing bansa sa kamay ng Kastila. Ang selebrasyong ito at pasasalamat sa kanyang nagawa ay mahalaga na ating dapat ipagkaloob sa kanyang kabayanihan at sa lahat ng mga bayani na nagsisyo at nagbuhis ng buhay para sa bayan. Ngayon, ang Human Rights Promotion ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, selebrasyon ng Bonifacio Day ngayong November 30, 2024 ay nakikiisa tayo sa selebrasyon o pagdiriwang na ito at ating patuloy na pinararangalan at pinasasalamatan ang kadakilaan at kabayanihan ni Andres Bonifacio at ibigay niya ang kanyang sarili sa pakikibaka laban sa Kastila para sa ating kalayaan o kasarinlan. Yan. Ang Human Rights Promotion ay maring nakikiisa sa at sumasaludo sa pagdiriwang na ito ng kaarawan at pagunita ng kabayanihan ng ating sigat Andres Bonifacio, yan, na naging supremo at isa sa nagtatag ng KKK laban sa Kastila o nagtatag ng himagsikang Pilipino para palayain ang bansa sa pananakop ng Kastila. Magkaroon tayo ng kasarinlan, kalayaan at sarili nating pamahalaan na siyang mamamahala sa atin ng patas, matuwid at mangangalaga sa lipunang Pilipino. Sana'y tinatamasa natin ngayon yan at pinoprotektahan. Ang kanyang simulain at pananaw, kagaya ng ibang bayani, ay dapat nating tularan upang protektahan ang ating bansa laban pananakop ng ating bansa. Ang ating kasarilan ay ating natamo mula sa kanyang lakas ng loob na labanan ng Kastila at mahikayat ang mga Pilipino na magkaisa para sa kalayaan laban sa banyag ng Kastila na noon patas sa mga mahala nito at pananakop sa atin. So yan, simulain itong ating mga bayani, partikular ang ating bayani sigat Andres Bonifacio, ay dapat nating tularan o bayahin bilang nagkaroon ng adhikain na tayo ay protektahan, palayain mula din sa kamay ng mga banyaga. Hindi naman maganda na tayo ay sinasako ng mga ibang banyaga. At umabot na sa ganitong klase ng sukdulan na pagprotekta sa ating bansa at hindi makuha sa wastong sa isang panlamesang usapin ang mga Kastila ng mga panahon na yan. Ang ating bansa ay sinasabing nasa status ng semi-colonial na estado dahil sa indirektang pagkontrol ng imperialistang Amerikano sa bansa na kinukontrol ang ating bansa sa iba't iba nitong hakbangin sa ating ekonomiya, politika at maging depensa. Yan. Yung ating sitwasyon sa ating bansa ay sinasabi ng ilan nating mga kababayan na tayo ay mayroong indirektang pagkontrol ang ibang bansa o sinasabi nila na imperialismo ng mga Amerikano na sila indirektang pagkontrol sa ating bansa.
So, yan yung ilan sa mga sinasabi ipinaglalaban ng ilan nating mga kababayan na mayroon pa tayong hindi ganap na kasarinlan sapagkat mayroong mga indirekta na interes yung banyaga na kagaya ng imperialistang Amerikano, nag-i-extend sila ng kapangyarihan sa atin. Kagaya na tayo ay pananakot nila, kailangan tayo lubusang nawala sa kanila, but indirectly they are sinasabi tayo kinukontrol nila according sa ilang mga kababayan natin na nakikibaka dyan. Ngayon, ang Pilipino ay magkaisa upang hindi tayo makontrol ng sino mang bansa na nais mag-interest sa ating partikular itong sinasabing indirectang pakontrol ng Amerikano o mga imperialista, at ngayon ay itong ng China sa atin na nais nila tayo makontrol niya. So dapat tayo ay bigkis, nagkakaisa, buklod upang protektahan yung ating bansa sa sino man na dayuhan na gustong manap sa atin, gaya ng ginagawa ng China. At ito ang sinasabing pinaglalaban ng ilan natin mga kababayan na indirect ang pagkontrol ng mga banyan, yung mga imperialismo. And kasi ay hindi kumukontrol ng direkta. So kung kayo titingin sa dictionary, pag-aano ba yung imperialismo, yun ay indirect ang pagkontrol na pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang bansa, kagaya halimbawa ng mga Amerikano. So yun yung kanilang pinaglalaban na we are being indirect control ng mga under their imperialism. Alam natin Amerikano kung saan parte ng mundo ay nagpapakalat sila ng kanilang kapangyarihan. So definitely parang yung ating pagkaibigan sa kanila ay tinitingnan nila na hindi lamang kaibigan o allied, kundi we are indirectly controlled by them. Our defense, our economy, our education, etc., our culture na kanilang naiintiyahan, standing by their power. So ganoon kasi ang imperialismo kapag binokontrol ka. Hindi ka dinidigma parang masakop ka. Kukontrolin nila yung pamahalaan mo, ekonomiya mo, yan, para o kanila. Para kang nagiging puppet yung ating gobyerno. Kaya tinatawag niya naman pag minsan yung gobyerno natin ay tuta na pato dahil nga doon sa sinasabi ng gobyerno. At yan ay pagtingin ng ating mga kamay. Ngayon, siyempre dapat tayo ay general, mula doon sa pinaghirapan ng mga ninuno natin, dapat pinoprotektahan natin ang ating bansa against doon sa maaaring pagkontrol ng mga dayuhan. At kung mayroon mang ganyan, dapat tayo ay nagkakaisa laban sa ganyan, at dapat tayo magsuri ng ating lipunan, magsuri ng pamamahala, marunong tayo magsuri ng nangyayari sa atin. Kung mayroong bang ganyang nangyayari na imperialistang pagkontrol. Kasi hindi natin basta sa pangaraniwan, hindi mo mararamdaman yan. Tingin mo lang mahilig ka lang sa PS food, mga imported, mga tipong gano'n. But unknowing to you, they are controlling. Tingin mo lang, mahilig ka lang sa imported, di ba? Sa mga gano'n. But don't know, they are indirectly controlling us. Parang gano'n. So, kagaya ng halimbawa, inaangalan nila yung mga EDCA na yan, yung mga pagkakaroon ng mga joint exercise. So, yun ay sinasabi nila na maaari mayroong direktang pag-control sa ating defense o ating sandakan, pamahalaan itong mga Amerikano. Ganyang klase ng mga uri at iba't iba nilang ginagawa sa atin. Pagkakaroon ng mga base nila na napakarami sa ngayon sa ating bansa, na how come ng isang kaibigan natin ay mayroong ganun. So dapat tayong mapagmatsyag, marunong ating mga bagay bilang mga Pilipino. Sapagkat kung mayroong mga ganun nangyayari ay hindi maganda yun kung tayo ay kinokontrol outside. So yung pinaghirapan ni na Andres Bonifacio, mga nakipaglaban din mula noon sa mga Amerikano noon ay wala na. Just because hanggang ngayon they are indirectly controlling us. Even though meron tayong sariling pamahalaan, but they are trying to control us indirectly from what kind of indirect control na ginagawa nga ng sila terrorism. And we should unite against those kind of things kung meron na doon. At alamin natin dapat yan, hindi po pwedeng tayo ay walang alam. So, ang ating kasarinlan na pinisikapan ng ating mga bayani mula kinagat Andres Bonifacio ay hindi rin dapat pabayaan na muling agawin ng ibang bansa.
ng ating kasarinlan. So ang pagpapalaya sa atin ng mga bayani ay pinagbiwasan ng kanilang mga dugo at tapang at buhay. Buhay nila, siyempre. Dahil yung pagre-revolution na wala nang binalikan yung pilasan na ng nila. Sabihin, you're dead. Parang ganun. Kapag hindi ka nanalo, di ba? Talagang hanggang nabubuhay ka, papakibaka mo yun. Sa panukat nila, baka mapapiring squad ka pag lumabang ka sa kanila. Diba? So, suportahan natin mismo. Gayon din ay dapat marunong tayo makapag-isa sa United Nations at mga karatig bansa para sa ikabubuti ng mundo at Asia at iba't ibang bansa. Ang kapayapaan ay dapat umiral mula sa magkakaisa mga bansa. At sa gayon, ang pananakop ay hindi basta isagawa ng sino mang nais manakop o tungkulin o tunggaliin ang isang bansa. Yan. So tayo, bilang mga Pilipino, paintingin natin yung nasyonalismo natin. Tayo ay mayroong pagkakaisa sa ating bansa at para sa pinaghirapan ng ating mga bayani. Nationalism, kaya nga tayo ay nagkaroon ng kalayaan because of our nationalism. So tayo ay binibigyan natin ng importansya yung ating soberenya, nasyonalismo at kalayaan. Gayunman ay hindi naman natin tinatanggal dapat yung ating pananaw na tayo ay nakikipag-ugnayan sa buong mundo, sa bawat mga United Nations o nagkakaisa mga bansa, maging sa Asia, yung ating ASEAN, upang sa gayon tayo magkaroon ng mahusay na pakikipag kapwa bansa na nagdudulot ng kapayapaan, nagdudulot kaunlaran, nagdudulot ng kabihasnan at mahusay nating pamumuhay. So, yun ay hindi dapat natin tatanggalin upang tayo ay magkaroon ng mahusay na mundo. Kaya naman kasi kung tayo, kahit tayo may nasyonalismo, kahit pa sabihin mo tayo magkaroon pa ng iba't ibang mga kalakasan, so kung yung ibang bansa ay ganun din, may ibang pananaw na tayo ay sakupin kagaya noon, pwede may mas malakatin na pwede tayong gawa ng hindi maganda kung ang mundo ay hindi united for peace, kagaya ng United Nations na pangunahin na layunin. So kagaya ng China ngayon, tayo binabaruban, so nahihirapan tayong makapamuhay because doon sa sasarabusan ng China doon sa West Philippine Sea, yung mangingisda, everything na makapamumuhay tayo na maayos doon, peperwisyo because of their panggulo ron, di ba? So mahirap yun. So kailangan tayo ay mahusay doon sa kapwa bansa at yung tatayo sa ating kasarilihan. Yun. At kagaya nun, hindi natin kaya yung China, definitely, pero meron tayo United Nations na dapat na nagkakaisa kung paano babalakasan para sa mundo. International law, para siya natin na pagkakaisahan para sundin. Kahit kung makikisa doon, so kung ang isang bansa ay nagiging salaula, kinakalaban niya ang buong mundo, di ba? Kung siya ay salaula doon sa isang bansa, kinakalaban niya ang buong mundo. Na meron tayong batas para sa dagat, batas para sa kalupaan, etc. Mga territorial jurisdiction. Ganun. At yun nire-respeto dapat. If you do not respect that, kalaban mo ang buong mundo. Kaya dapat tayo ay kaisa doon. Kung hindi tayo kaisa doon, wala tayong lalapitan. Wala tayong, dapat nakinis tayo sa international law para umiiral yan. Kasi kung talo ka ng isang bansa, sorry na lang tayo, di ba? Kaya dapat ay tayo ay marunong makipagkapwa sa Asyan at maging sa China kahit sila nagagano, marunong tayo makipag-dialogo sa kanila para ibigin natin yung side news at makapag-usap tayo yung side nila na teka mukhang mali yan. So ikipag-ibigan sa bawat bansa ay hindi masama. Ngayon dapat lamang na hindi tayo naabuso at nauwi sa indirektang pananakop o pagkontrol ng mga bansang ito. So, yung pagkaibigan natin sa Estados Unidos, hindi masama yun kahit mag-ibang mga bansa o pag-alay natin. Kasi, ibig sabihin, may naman tayo yung close sa ibang bansa. But, definitely, hindi naman tayo dapat pasamantala doon sa ginagawa pagkaibigan na parang ikaw dinodominate nila. Kaya ng Estados Unidos, medyo
masyado rin sila mag-dominate sa atin. Kayo ng base, etc. So dapat ay medyo parang medyo sobra sa kaibigan. But ngayon man din masama makipagkaibigan sa kanila as long na hindi tayo naabuso at fair tayo sa kanila. Diba? Ganun naman dapat. Ang relasyon natin sa ibang bansa, mga bansa, mga kapwa Asyano, mga kagaya ng yan, mga Amerikano, at maskin China, pwede rin naman tayo makipagkaibigan sa kanila upang sa ngayon, hindi na tayo binubulo. So, sa ibang usapin ay sinusuportahan natin si Pangulong Marcos sa kanyang kagandahang loob na baliwalain yung banta ni Bibi Sara at magsuwestiyon siyang huwag i-impeach si Bibi Sara, lalo na sa mga kaalyado niya sa Kamara o maging Senado. So lubos-lubosin na niya ang kanyang kagandahang loob niya at direktibahan sana niya itong DOJ at anumang ahensya na a-after sa kanya na baliwin na ito sa nanais niya. Siguro sa inyong kagandahang sinusuportahan natin yung ating Pangulong Marcos na hindi natin tinitingnan na kanyang dinodominate yung equal branch niya, yung Senado. So may mga kalyado rin siya dyan o meron din siyang na pwede naman siyang magkaroon ng mahusay na concern regarding dun sa gagawin ng concerning to ginagawa nila kay Vice President Sara. So maganda yon dahil para magkakaroon ng kapayapaan instead na magpupulitan na gagawin itong isa regarding doon sa kanya na bitawang salita na from the nangyayari na siya ay napopolitika ng ilang mga nasa Kongreso and the budget and the use of budget noong 2023. So ngayon ay agaran siya ang gustong tawag dito, gusto siyang investigahan o gusto nagsasagawa nga ng investigasyon regarding mayroong anomalous doon sa kanya paggamit ng budget ng mga nakaraan. Ang gulo kasi ng Kongreso natin at ng Senado natin in yung pagpapasa kung paano nila ipapasa at iimbestigahan yung bawat mga halimbawa ahensya, opisina, o halimbawa mga congressman din. Halimbawa, pag ipapasa mo, siyempre i-scrutinize mo yun. So, iba kasi yung scrutinize bago yung investigate kasi dapat meron tayong independent sila ng audit. So, dapat tatapusin muna yun bago sasabihin ay i-imbestigahan kung mayroong ginawang anomalya doon sa mga nakaraang budget. But kapag ka nagpapasa ng budget, doon nakatuon dapat sa ipapasang budget. No delay, ika nga. Ipapasa lang kung meron niyang magandang layout. Magandang layout ay ipapasa dapat kung meron talagang pagkakagastusan yan para sa ikaubuunlad ng bayan at para sa tulong ng bayan. Ngayon, kung yung mga nakaraan ay mayroon dapat imbestigahan, patunay yung COA at saka i-investigate yung nakaraan. Ngayon, kung mayroon anomaly, ay di sa kanya patunayan at magtampa siya lang ng kaso kung napatunayan. Hindi doon sa ipapasa kasi nagpupolitikahan yun. Dapat kasi ang pagbawas nung pondo ay dapat ay naaayon doon sa sinasabing may pinaglalaga ka, hindi yung usapin ng nakaraan ay baka kasi gamitin na naman niya sa katiwalian. Hindi mo pa napapatunayan yung katiwalian. Ginagano naman. Eh di ba napakatagal na hihintay mo pa yung hearing doon sa Congress na iyan ay mayroong mga ginagawang pagre-revisa doon sa nakaraan. Ba't mo na revisa yung nakaraan? Yung ipapasa ngayon, yun ang dapat mong titingnan. Yung nakaraan, saka mo na lang imbestigahan yung pagkatapos ng COA, saka kung ano naging findings, makipag-usap siya doon sa Congress. Dapat baguhin nila yung proseso. Kasi kung lahat gagawin nila, matagal yan. Ngayon sinasabi niya, nakakita sila doon sa kay Bibi Sara. Siya lang ba? Bakit hindi nyo tingnan lahat ng opisina? Para makita nyo ba? Kung siya lang yung sinasabi mo na corrupt, na maaaring corruption, regarding sa mga pondo ng gobyerno, magalit nila. Kayo mga congressman lalo. Bakit hindi natin tingnan ang lahat ng mga
pinagkagastusan lahat bago kayo isyuhan ng mga pondo. Hindi ba napakatagal? Kahit sa mga tapusin na muna yung commission bago pa paimbestigahan yung nakaraan. Kasi kung gaganunin mo, dapat lahat, not just one. Ay sasabihin mo kasi, nakitaan na kasi siya, nakitaan mo na, hindi mo dapat yun sinasabing mayroon ka ng nakikita para hindi ibigay yung pondo. Hindi yun, dapat doon sa pondo ngayon. Yung nakaraan, sa nakaraan mo siya, doon mo imbestigahan siya kung ano man nakikita mo with the commission on audit. Kasi may independency yung commission on audit. So sana ganun yung gawin. Yun ang boses natin doon sa Kongreso, Senado, taong bayan, ating ilapit yan kung paano mag-scrutinize ng budget yan para lahat ng opisina walang politikahan. Kasi kung gaganunin mo yan, ang haba ng oras nun. Baka din natin tingnan lahat ng mga pinagkagastusan nyo kung sino sa inyo tumitira ng pondo ng bayan. Diba? Bago ipasa yung pondo na yan. Napakatagal niyan kung gagawin yan. Diba? Kaya tapusin na muna yung audit bago silang aalingas-ngas doon. Mayroong mali ito. Imbestigahan sa Senado or sa Ombudsman. Diba? Dalawa lang naman. Hindi pwedeng mag-investigate noong mga either kung katulong nung OWA kung may anomalous na para mabigyan ng sanctions, di ba? Or anong gagawin or para masampahan ng kaso. So may akibat niya yung Kongreso or the Ombudsman, di ba? Pagka yung Ombudsman, ang gagawin ng OWA pala para na trace nila mayroong anomaly diyan, di ba? Yan ang kaso sa Ombudsman or DOJ or pakipag-uusap siya sa para additional na pagpapatunay. So, siguro dapat linawin kasi yung inyong proseso, natingin natin, matagal yan, politikahan dyan. So, suportahan din ng ating Pangulo Marcos yung International Day of Violence Against Women o itong BAUSI sa atin na maprotektahan ang mga kababaihan laban doon sa karahasan. So, yun, ito para mayroon na ngayon yung International Day of Elimination of Violence Against Women. Pagtatanggol sa mga kababaihan, sa mga violence na nangyayari sa kanila at yung mga bata. So, sila ay maprotektahan ng ating pamahalaan. So, dapat suportahan ng ating Pangulo yan at ng lahat. So muli ay maliwanagan na Banal na Santa Maria sa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid. Tuwidin yung karapatang pantao, pagpahiran ng patas ng hustisya. Iwasan yung pang-abuso, korupsyon, yung katiwalian. At yung ating mamamayan, suportahan yung good governance, equal justice, human rights. At iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, para tayo ay makapamuhay ng maunlad, malaya at mapayapa. Sa gayon, higit sa lahat, makapananampalataya tayo sa ating mga pinaniniwalaan ng protektado, malaya, mag-aami, magandang pamumuhay. Instead, magulo ang bansang ito sa ating pananampalataya. Medyo mabigat ang ating pinagdaraanan na ikaw yung mananampalataya na lalo na ikaw ay hirap na hirap sa buhay, ikaw naman ay abalang-abala sa buhay, diba? So yun, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil dito sa ating tinunghayan na pagdiriwang ng selebrasyon ng Bonifacio Day at itong pagsuporta ng ating itong kagandahang loob ng ating Pangulong Marcos regarding dito sa nangyayaring mga alingas-ngas ngayon sa kina BP Sara at ng ating Kongreso. Magandang hapon sa inyong lahat.